ang hilig-hilig mo talaga sa mga, doon ako Wait bad lang. trip ng tanong every time. Because how can you fucking rate someone? I know, right? May naalala kong rating na tumagos dito sa group na to eh. Tanda mo ba yun, Bestie? Meron ba? Rate mo nga si Jack. Eight out of 10. Hello and welcome sa panibagong episode ng Katarantaduhan Podcast. This is your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. It's your girl, Pat. It's your girl, Vanessa. Buwan na ng Pebrero. Ano ba? May request to si Baning eh. Gusto daw niya pag gusto niyang panain siya ni Cupido eh. Please naman. Ba't ang baba ng jacket mo? Nakita nila. Bridgerton. Inspired siya. Anong hulaan niyo sa confession ngayon? Parang Bridgerton ba? Or Mahalay, super. Bridgerton season 1. Gusto ko love. Like cheating, love? ganon. Gusto mo cheat? Okay, ready Gusto na ko kayo? magalit today. Okay. Nagkakasimba mo lang yan, ha? Cheat. Okay. Confession. Wife out of 10. Martes, tanghaling tapat, bandang 1 p.m. Nasa work ako, nakaharap sa monitor, bored, nasa Zoom meeting. Biglang tumunog ang phone ko, nag-text ang tropa. Yo, Mikey, sama ka sa LU this weekend. G? Highs, eto na naman si Vince. Tropa kong saksakan ng kulit. Pang ilang aya na niya ito. Ilang beses ko na kasing dinedecline ng aya nila. Busy ako this weekend, may gagawin ako. Sinabi ko na lang, may gagawin ako kahit ang totoo, wala naman. Tol naman, it's been 6 months since huli ka namin nakasama. Tara, sama ka, may irereto kami sa'yo. 6 months na rin pala. 6 na buwan simula nung naghiwalay kami ng ex-fiancé ko. Oo, naghiwalay kami ng fiancé ko during the planning stage ng wedding sana namin. And after the breakup, sobrang devastated ako. And all I did was work and magmukmuk. Bro, alam mo naman na busy ako and hindi ako interesado sa mga reto na yan. Yun ang reply ko kay Vince. Pero napaisip din ako, what if I try ulit? What if I tried living again? What if hindi na talaga kami magkakabalikan? Mga what ifs na naman. Pero what if this time nga, bigyan ko ng chance? After all, namiss ko rin naman ang tropa at ang pumarty. Anyway, I ended up going. It's the big day of the trip, Sabado ng umaga. While on the way, walang bukang bibig si Vince kundi yung babaeng ipapakilala nila, si Patricia. Bro, I am telling you, magugustuhan mo tong si Pat. She's just your type. Type agad? Kahit picture nga wala silang pinakita sa akin, hindi rin naman ako nag-i-expect since gusto ko lang din magsaya kasama ang tropa. Anything extra is just a bonus. Kumbaga, just go with the flow lang. Dumating na kami sa LU, nagsettle down saglit sa place na nirent namin and lumabas na ulit to meet yung circle ni Patricia. Ang alam ko lang, pinsan si Patricia nung kawork ni Vince na inaya rin nila na pumunta sa LU. Sa malayo pa lang, may nakikita akong babaeng naka-loose, white polo na naka-jean shorts. May suot na shades at mahaba ang buhok, about shoulder length, and she and her 2 friends were walking directly towards us. Mikey, nakikita mo ba yung naka-white polo na makakasalubong natin? Yun si Pat, bulong ni Vince. Tangina, bakit parang may kakaiba akong naramdaman nung sinabi ni Vince yun? Yung klase ng kaba na mararamdaman mo kapag inaasar ka sa crush mo nung high school. Hindi ko maintindihan bakit ako kinakabahan. Then bugsh, nasa harap ko na siya. Si Pat. Hello, ako nga pala si Pat. You must be Mikey. Tangina, wait. Paano kilala na niya ako? Ako lang ba ang hindi na brief sa meeting na to? Oh, hi, yes. Ako nga si Mikey. Paano mo alam na ako si Mikey? O kasi sinabi sa akin ni Vince few days before. Non-stop niya kasing sinasabi na may ipapakilala raw siya. Tangina talaga nito ni Vince kahit kailan. Lagi talagang may isang gago sa tropahan eh. Pero aaminin ko, nakalimutan ko lahat ng sakit sa puso ko noong nasa harap ko si Pat. Tama nga si Vince. She is just my type. Chinita, long hair, articulate, and maganda. Ganun ba? Nakakahiya naman. Baka naumay ka na sa pinagsasabi ni Vince. Pasensya ka na. Tapos biglang sumigaw si Vince. Yee! Pat, icebreaker. Rate mo nga si Mikey. Out of 1 to 10. Putang ina talaga ni Vince. What the fuck? Anong rate? Hiyang-hiya ako nung sinabi niya yun. Siguro 7 out of 10, sagot ni Pat. Grabe hiyang-hiya ako nun pero somewhat kinilig ako. I never felt this feeling for such a long time.
And I honestly don't think I'm a 7. I just think nahiya lang si Pat kaya niya sinabi yun. Mikey, 7 ka raw. Parang ayaw mo pa eh. O ikaw, anong rate mo kay Pat? Sabi ni Vince. Tangina, anong sasabihin ko? Sobrang caught off guard ko. Siguro wife out of 10? Tangina, I just blurted that out. Wife out of 10? Who says that? Sabay naghiyawan silang lahat. Wow! Kita ko na shock si Pat sa sinabi ko. Pero I could tell na napangiti ko siya sa unexpected banter ko. Ang bilis mo naman, wife agad. Hindi ba pwedeng girlfriend muna? Sagot ni Pat. Grabe, lahat ito nangyari in under 5 minutes. Hindi ko alam na isasagot ko kay Pat after nun. Sinakyan ko na lang ang mga jokes nila and we all had a well-spent weekend sa LU. Fast forward, this is me, Mikey, in 2026. 3 years ago na rin pala yung kwento na yon sa LU. Napapangiti at natatawa na lang ako sa tuwing naalala ko yung wife out of 10. Pero sana nga magkatotoo next week. Dahil as of today, as of writing this, kakabili ko lang ng singsing. Magpo-propose na ako kay Pat. Sana lang hindi makarating sa kanya itong confession na to bago ang proposal. And of course, sana mag-yes siya sa will you be my wife out of 10. And sa tropa kong si Vince, salamat sa'yo. Pero tangina mo pa rin, ang kulit mo. Yun ang confession. Umamin That's ka. cute. That's so nice! Pero bakit ang bilis ng kalakaran lagi sa Pilipinas, no? Alam mo, ang saya talaga sa Philippines. Alam mo, pag Feeling nasa ko kailangan Philippines ko umuwi. Yeah. Pag nasa Philippines ka, kasal ka na ngayon. Ang bilis dun eh. Ba yan? Super bilis. Yeah. Sana naman may friend akong Vince. Please naman. Hindi lang ata ito yung Patricia na kilala kong may magpo-propose eh. Baka may nag-confess din sa akin dito, no? Sure! Sandali, umamin ka nga, ikaw ba yun? LU, polong puti, shorts na maong. I know! Mahabang buhok. Naka-shades, mahabang buhok. Maganda. Chinita. Butang ina, wala nagsabi na. Pumayag. Yun ang sasabihin ko sa Chinita eh. But LU. Eh, dun sila Punti. Yeah. Like for, I don't know. I thought we're talking about you. No. No. No, I'm saying, siya ba yun? Kasi she went to LU and Tas her ganun yung outfit's always yung white polo, tapos yung maong na shorts and shades. Yun lang kasi yung damit ko. I know, actually. Tsaka yun yung parang beach. I beach know. vibe. Baka naman may sumulat nito na binasted ni Pat before. Wala man ang mukha nun kung sino man siya. Oy! Okay, I get it. Enough. Next. Actually, grabe yung rate na yun ah. Kinilig ba kayo sa wife Alam out mo yung of 10? rate na yun, ang hilig-hilig mo talaga sa mga, doon ako Wait bad trip lang. na bad trip ng tanong every time. Because how can you fucking rate someone? I know, right? May naalala kong rating na tumagos dito sa group na to eh. Tanda mo ba yun, Bestie? Ano ba? Rate mo nga si Jack. Eight out of 10. Oo nga. What Rate mo sa 8 si Jack? Yeah. I think so, yeah. What's wrong? Like, Yeah. it's Oo, not naalala ko sa inuman. It's not like Oo nga I pala. like him. Yeah. Out of ano lang, yung parang Yeah. rate mo. I thought you were just asking me, like, how Rate mo, rate mo. Tapos biglang, Yeah, ang hilig ni Erwin magpa-rate dyan. Pero smooth yun. Wife out of 10. kasi like, That's actually cute. that's actually super smart. Like, under pressure, wife out of 10. Yeah. Yeah. Like, kung kayo, as girls, kikiligin ba kayo kung narate kayo ng wife out of 10 for the first time ng somebody? Kung pogi. I was gonna say, depende sa mukha. Itsura. Grab- Ayoko, kung pangit yun, creepy yun eh. Katakot to. Alis na tayo dito. Pag sinabi sa'yo, wife out of Uwi na 10. tayo. Ayaw mo na pag sinabi sa'yo, Bella. Bestie, alam mo, as harsh as harsh Ano? harsh Ano ba yan? as it may sound, pag pangit talaga, pag pogi talaga. Pagkamukha ni Duke. Ayan. Ay, Dok. Yes, I agree. Pagkamukha nung isang asawa. I know. Pass. Yeah. Anong gestures ang makakapagpasabi sa inyo na interesting tong guy na to? Like, let's just say, kung on a first meeting, maybe. Like, let's say, isang weekend sa LU. Pag funny. Okay. I like funny guys. Kahit masama ang timpla. Hindi. Gusto ko funny pero okay yung itsura. O sige, yung itsura on a scale of 1 to 10, what is? Huh? Pag itsura, like, ano yung pwede na sa'yo? Ano yung pasado na? Like, 5? Describe mo. Yeah, like on a scale of 1 to 10. Mga 8 as funny. Ito, ano. Okay. Hirap yun? Pagka 9 naman, lahat funny eh. Actually. Tama ako lahat all the time. Ay, kahit wala sa ano. Pag 10 kahit serious, tawa pa rin Ano ako. yan? Nakakatawa ka naman
Masyado? Yeah, so like sa'yo funny, meron kasi nice guy, funny guy, pogi, pa-mysterious, bad boy, pero medyo Kasi bastos. hindi mo naman nakikita na nice agad eh. Like, That's true. pagka-umpisa. That's true. Yeah. Yeah. Diba? Ikaw, bestie. Ano? Ako, pag quiet confidence, you know, like yung tahimik lang. Pa-mysterious. Oo, hindi masyado mysterious kasi minsan pag mysterious creepy. feeling yun eh. Kasi sabi nila, pag pogi daw, pa-mysterious, pag pangit, medyo creepy. Ang pangit pag yung feel na feel niyang Oo, yung pogi siya. exactly. Yeah, I know, namin ganyan sa Yeah. Facebook. Yung mga sa Facebook, yung mga dating, yung pop the balloon. Oh yeah, I know. Na yung pangit. Char. May confidence kasi na hindi mo kailangang ipagsabi or i-act out, Yeah. pero it's just there. Yeah. Ikaw, Belle, ano yung mga gestures na makakapagpakilig sa'yo? Bubuhat ng gasol? Ano ba? Maybe. Gusto ko din funny. Super fun. Yeah. Okay. Gusto ko yung parang friend ng lahat because it's fun. You know, mas magiging open yung pagsasama ng everyone pag funny yung guy. Paano pag funny kuya, katulad ni Kuya Bayani? Itong love trip siguro nun, no? Actually, alam mo, masaya talaga pagka funny yung guy kasi lahat magaan. Like, kahit saan mo siya ipasok. So gusto mo yung it's bangka sa inuman, ganon. Oo. Pero dapat- kasi ako eh. So, medyo mahirap yun. Pero yeah. Magbangkaan kayo. Paano kung sobrang bangka pero like hindi naman siya yung sobrang pogi? Let's say 5 out of 10. Alam mo, like, girls, lagi nila sinasabi ko sila pogi. Pero pag nakahanap sila ng funny na nakiklik sila in the right way, walang pangit, walang Oh, pogi. it doesn't have That's to be true. about I other I people's believe in eyes. that. Like, focus Yeah, sa mata pogi mo. sa'yo. It's Yeah, fun. pumupogi sa mata mo. Yeah. Anong masasabi nyo kay Pat? As a girl, like, parang feeling ko siya yung, actually, beforehand, yung Pat na nandito, kapangalan ng isang magandang host natin dito. Yes, So, it's your It's your girl, girl, Pat. Pat. yeah. Like, parang, kaya nasabi kong parang si Pat din kasi sobrang playful ng nature niya. Marunong makipagsabayan sa jokes, harutan. Yung harutan na jokes lang hindi yung harut na... Bakit di ba siya marunong harot lang na harot? Bakit? Ano masama? Ay, hindi ako yung Wala. nagsabi niya na. Hindi, like, para kasing parang let's just say, hindi kasi lahat ng girls ganun eh. Like, alam mo yun, yung marunong sumakay. Merong ibang girls na parang, ang creepy naman ito. Yung sabi mga kanina. Oh yeah, that's Diba? true. May mga defensive type na wala namang nothing against that, pero may mga girls na hindi mo makukuha sa unang ganun lang. Yeah. But that's not fun. It's not fun, Diba? yeah, if you ask me. Yeah. Pero pag kunyari sa boys perspective, kasi parang pag kayong mga lalaki, pag yung babae sobrang out there, sobrang kalog, like, are you guys gonna be like, ang sobra naman nito? Or like, are you guys gonna be more interested sa kanya na, I wanna like, get to know her pa? Magandang tanong yan, actually. Like, depende. Siguro sa akin, I want yung someone na kaya ring sumabay. Pero ayoko naman yung out there na kasi meron akong mga nakasalamuhan na sobrang out there niya na yung jowa niya na yun yung tropa namin, mas maingay pa siya. Tapos, ang masyado siyang maharot dun sa guys. Kilala ko yan. Kinuwento mo na yan. Yeah, so like parang sa akin, medyo respeto naman dun sa jowa mo kasi masyado siyang, alam mo yung matapik. So like sa girls, normal yun, papalo ka. Yeah. Pero gaganunin mo yung guys na dun mo lang na-meet. I don't think that's, parang sa akin, Appropriate. ayoko nung ganun. Pero paano pag ganun lang talaga yung personality Tapos niya? may jowa ka, I don't know. I don't know. I guess it depends sa jowa mo kung okay lang sa kanya. No, paano pag single yung babae? I mean, like, I Tapos- guess, kung kaya nga niya naman makipagsabayan. Kasi mahirap din yung tatalong ka sa, like, magja-judge ka kagad na just because of that. Pero masaya yung, let's say, kwela. Tulad mo, limbawa, dinala kita sa isang party. Ikaw kasi kalog ka eh. Kasi So, feeling madali. ko yun yung problema ko. Which is? Kasi if I feel like I'm super out there, tapos pag kunyari sa umpisa, I'm gonna be so shy. Pero once na nag-warm up na ako, like, Farm up pa. Ano ba? no, pagka nakilala ko na kayo or whatever, like nagkakwentuhan na, tapos nakainom na ng konti, di I'm gonna be, not, Bila ka na nagsha-channel. it's not really maharot, but like, parang maligalig. Yeah. So like for guys, pag kunyari, So, first ang- time kayo nagkita, Oo. anong iisipin mo sa ganong klaseng babae? I mean, that's fine. Pero kung halimbawa ikaw, kasi nasanay na ako sa'yo, di ba, maligalig ka pag nakainom, bigla mong hinahalikan na eh. Iba na yun. Ito parang, I think, yun, doon ako medyo, putang ina, iba na to. Hoy, wala na ba ako hinahalikan all the time? Tapos, All the time. tapos magagalit siya. Ayaw naman akong iuwi. Ayaw ko eh. Hindi mo na ako nagpapa-take home. Naman to. Bobo talaga to eh.
Gustong gawing take out. Papahatid lang ako sa bahay kasi wala akong pang Uber. Yan kasi. Hatid sundo hindi sundot hatid mamaya. Kayo ba yung tipo nung ano? Sabi nito, wala ako. Kayo ba yung tipo nung ano? Sisirawang talaga ako nito. Kayo ba yung tipo ni Pat dito sa confession na playful type? Yes. Yes. Ako yes. Yes. Okay, that's fair. That's fair. Based dun sa rating ni Pat, sa tingin nyo, yung 7 out of 10, sa tingin nyo ano yun? Like, yung rating ba na yun, is it good, meh, or pwede na? Kung bibigyan nyo ng rate yung isang guy. Like, let's just say, paano ba? Mahirap kasi sabihin, medyo subjective kasi. Yeah. Kung mai-rate kayong isang guy, for example, ano yung rating na parang, oh, I like this guy? It doesn't have to be 10 though. Like, Ako for me, whenever I rate, doesn't matter if I like them or ano. Kasi feeling ko, hindi talaga maganda yung magre-rate ka on the spot. You know? So, out of respect for me, I always say 8. oh, Yeah. sinave mo yung sarili mo dun I always say, like, never akong bumaba sa 8. It's because respect ko Napaka-generous sa... naman ito. Respect ko sa guy, sa kausap ko, you know. And I might not... Sorry, English na naman. I might not like him, pero may mga ibang tao na baka type siya. And it's gonna be a disrespect pagka nirate ko siya ng lower. Alam mo Tama yun? naman. Parang ganun kasi ako. But then that's your rating. Kung may mga ibang Yeah. people that likes him more, then let them have their rating. Don't you feel like meron kang right on your, like in yourself na mag-rate honestly kung talagang Exactly. ayoko eh. Ewan ko. I get it though. Like I don't know. Ako You're I too wouldn't nice. like I wouldn't rate someone A 4. as set. Hindi naman. I would rate you a 4. Like mag-rate ako pag 4 talaga for me. Yeah. But then I would like, for example, tinitis na, uy, baka kayo, Yeah. pwede kayo magkatuluyan. Tapos pag gano'n na, parang, I would rate more honestly. Mm-hmm. Pero in a very respectful way. Yeah. Maybe a 5 is the minimum. Pero I wouldn't necessarily give someone I don't like a high rating kasi Yeah. maniwala ka meron dyang mga biglang ang yabang na biglang Lalakas ang confident ulo. na. Oh my Diba, God. feeling Binigyan mo nun. ng 10. no? Oo. Ano ba? F na nila agad. Yeah. That's too nice of you. Tama rin si Pat doon. I think I like yung sabi niya na parang may mga guys na alam mo, yun, lumalaki ang ulo. Pero sa ano naman, mo lang. on your defense, ang bait ni Belay doon kasi may ibang guy na they would, like parang, latas yung ano nila, self-esteem. Yeah. So, yun nga lang, wag lang lalaki yung ulo nila. Pero ikaw ba, Neng? Ano yung... I've never heard you rate someone. I Rate don't, nga, rate I nga. don't really like to rate kasi. Yeah. Like, If I every gusto- time you ask me, rate mo nga yan. I don't know, like, I don't want, like, it's not me. I don't like to rate someone. Pero I feel like, I don't know, hindi ko lang alam. Or maybe, hindi ko alam kung paano mag-rate. Kasi I feel like the reason why I do that, especially kung let's say ikaw naghahanap ka na magkaroon ng jowa, is an icebreaker. That's true. Like parang, okay, let's get this like parang Yeah, but then like conversation. sila naman parang nagloloko lang naman sila kasi they always say like, oh, like high, like they're always saying like high number. Pero like, I feel like it's not true naman. Pero ibig ko sabihin, there's nothing wrong with it though. Like just to get the conversation No, flowing. but I don't like it. Like on the spot, lalo ikaw, bad trip talaga ako pag ganun eh. Nirate ka nga ng tropa ko, sabi, mahal ko na agad eh. Wife out of 10. Wipe out of Ay, 10. bakit? Asan na? Bakit hindi pa sila kasal? Eh, pa-baby yung kasama natin dito eh. Oh. Yes. Yes. But yeah, I feel like 7 and 8 is always the safe spot na. Safe Yeah. straight. Like safe. Ayaw mo na 6-7. No. May sinabihin ako dati, 0. Really? Yang yabang kasi. Pero pogi siya ha. Oh, there you Pero go. ang yabang kasi. Kung mayabang talaga. Like, Yeah. my God, kailangan mong bumaba ng konti sa lupa kasama kaming mga ibang nilalang. Masyado kang nasa ibabaw. Baka ang paborito kong kanta nun, Anghel sa Lupa. Kanta ni Bel yan sa sarili niya dati. Alin? Anghel sa lupa. Ito favorite ko to. Itong question na to. Anong i-rate nyo sa mga current jowa nyo minus you ba din kasi wala kang jowa? So sad. Uy, Remind mo pa ako. Kaya nga tayo. alam ko lang, di ba? Ikaw. wife out of 10. Husband out. Wait, Husband out I of was just 10. about to say that. Husband out of 10. Naunahan mo ko. Oh, ikaw. Husband out of 10. Yun. Why would you stay with someone na hindi husband out of 10 for you? Exactly. Ang ganda naman. Perfect. Okay. Banang, babalikan natin tong episode na to when the time comes. Baka next week. Ay, Next week, wala sarado ang Katarandaduhan podcast next no, I week. mean next shooting. Yes. Yes. Really? Meron na? Para sa'yo nga tong episode na to. Mga 3 months to eh. Ito,
Eto, pag-usapan natin yung napakalupit na wingman. Anong masasabi nyo kay Vince? The best. You always, I feel Kailangan like you talaga always need somebody. Yes. Yep, Na ganito. 100%. I agree. I feel like I'm Vince. I'm always like that with my friends. Are you though? Yes, especially pagka feeling ko like bagay sila, I always push it. Parang nga feeling sana. Kaya pala nagkaroon ng kasi si Gabi nagkaanak agad. Well, di ba? O, ako yung una nag-text. O, Yeah. di ba? Yeah. I need a Vince. We all need a Vince, Wait, I feel. I feel like we were your Vince at some point. With who? We're always been. yung kinis Kay mo? Dustin. Yung kinis mo. Wait lang. Kay ano? Kinis. Yung kinis mo doon sa inuman. Tanga ako lang yung gumawa nun eh. Siya si Vince. Pinush namin ikaw. Like, Yeah, but like beforehand. Yeah, and then like ako na yung gumawa talaga nun. and then I told you, creepy pala. Hoy, Vince din kita nung kasal ni na bestie. Kanino? Same Ay, guy? hindi pala. Kasal pala ni Ate Tin. Eh, that's the same, Same that's guy. The same guy. It's the same But guy. not really. Doon nga siya nagpapauwi nun. Ayaw siyang iuwi eh. Mo na. Ang pangat na ito. Pag pinangat ng nanay ko talaga. Kala mo talaga. No, but we all need a Vince. Like, I feel like, di ba sinabi niya, ang kulit mo, Vince. But then, if you think about it, you wouldn't even be here with this girl Without if it him. weren't for Vince. Like, kailangan na natin minsan ng friend na makulit na magpupush sa atin to do Yeah. something that we're not really comfortable Comfortable to do. Yeah. You know? Yeah. That's true. And given the fact na galing siya sa broken engagement, di ba? Yeah. So super, like sabi nga sa comments sa TikTok, meron kung may wife out of 10, may wingman out of 10. Yeah. Yeah. Like sobrang ganda nung story without Vince kasi inulan din siya ng mura kay dun kay Sendel. Yeah. Lagi daw may lagi daw may gago sa tropahan eh. Kaya ganun. Actually, isa pa yung gusto ko i-touch base. Sobrang kulit ni Vince tsaka sa culture ng mga Pinoy. Alam mo yung yihi. Yeah! Ang dami na bubuong love story sa yihi. Totoo yun, di ba? Totoo. Like imagine, ewan ko, may nakita akong meme before yung sinabi, America versus Philippines. Yung iabot lang yung volleyball kasi gumulong. Pag inabot daw nung sasama sa Amerikano, thank you. Pag Pilipino, alam mo yun, sa mga sa mga covered court. That's true. Di ba? Totoo yun? Anything. Actually, just Literally about- Kahit anything. ano. Yeah. Magkabano nga lang kayo ng balikat eh. Uy, alam mo, umuwi ka na. Promise. Lagi ako umuwi talaga. Kahit tagalan mo. Yeah. Pero parang feeling ko, ayoko magkuha kasi. What? Ayaw niyang magkukuha niya, Yeah. i-sponsoran niya. Parang, Hirap kasi ang daming process. Parang hindi ko kaya. Kung na lang umuwi. hindi niya daw kaya mag-stick sa isang guy. Bobo. Malay mo, nasa Batangas. Ando naman si Dust nga talaga eh. Oo nga. Ano ba, be? Gusto ko kayo maging pamilya pero parang ayoko rin talaga. sabi ni Manong, pwede naman tayo maging family without connection. Sa tingin niyo, tatanggapin ni Pat yung proposal? Oo, sila Yeah, na eh, di I ba? think so. They've been together for 3 years. Kasi magpo-propose daw siya eh. So, Yeah, I don't see why not. Yeah. let's see. Basahin natin yung confession ni Pat. Huh? Sumagot siya. Weh. How did she know? So, here's the thing. Nakita na niya. Pinos mo? Nag-viral yung video niya and then after 3 weeks, sumagot si Pat. No Oh, way. that's so cute. Like, ano, girls Okay, feel- okay, So, basahin ko. I'm excited. Kaya pala matagal to. Mrs. Wife out of 10. Hello, I am the wife out of 10. Does it ring a bell? LU, Mikey, Vince, naalala nyo na ba? Yes, this is me, Pat, yung nirate ni Mikey ng wife out of 10 sa LU 3 years ago and the recipient of his marriage proposal. I hate to say this, but Mikey is no longer my boyfriend. Kasi fiancé ko na siya. Sobrang gullible ko. For a minute, sabi, Binigay ko ang matamis kong oo to his will you be my wife out of 10 kahapon. Grabe kayo guys. The outpouring of love and wishes nyo sa confession ni Mikey is so overwhelming and touching. Naiyak ako sa lahat ng thoughtful responses nyo. After lang kasi ng proposal ko napanood yung confession nung pinakita sa akin ni Mikey. Hindi ko alam na may ganun pala and nag-viral pala yung confession niya. Ikaw babe ha, may nalalaman ka pang confession ha. Sabi ko kay father at sa akin ka lang mangungumpisal eh. Joke. Pero seryoso, kaya pala ganun na lang kagrabe yung pagbawal sa akin ni Mikey mag-TikTok last week. Sabi niya, mag-social media detox kami for a week and just focus on each other. Akala ko naman patay na patay ka sa akin, babe, kaya gusto mo sa akin lang mag-focus. Yun pala, may hocus-pocus ka sa TikTok. In all fairness, gumana naman ang strategy niya dahil parehas kaming nag-social media blackout for a week and it was honestly quite an experience. In that short period of time, I found more reasons to fall in love with Mikey.
and made a realization. In that moment, I saw Mikey in my future, a vision of a husband, and unknowingly, magpo-propose na pala siya in a few days. Sobrang goosebumps yung turn of events. Like, I had this feeling na, okay, this is the man I see myself with for the rest of my life. Tapos bigla siyang nag-propose a few days later. Parang what are the odds of those two things happening simultaneously? Like yung realization ko and yung confirmation ng realization ko through Mikey's proposal. Ewan, sobrang saril ng experience. Sobrang magical. Sobrang nakakatuwa. Sobrang nakakaiyak. Anyhow, I am glad to write this Anonymous Pinoy confirmation. It's a confirmation kasi, not a confession. Dahil yun ang hinihingi nyo kung natuloy ba ang proposal at kung nag-yes ako. And the answer is yes. And gusto ko lang din mag-thank you sa inyo sa pagsubaybay sa munting love story namin ni Mikey dito sa TikTok. Feeling ko, tropa ko kayong lahat dahil sa mga comments nyo. Love you all, tropa. At syempre, kung may wife out of 10, meron ding wingman out of 10. Salamat sa iyo, Vince. Kung hindi mo ako kinulit na may papakilala ka, wala akong fiancé today. And of course, to my Mikey, my fiancé, my future husband, thank you. See you later sa altar. Yon ang That's so nice. Congrats! Lord, kita mo yon? Gusto ni ba nang yun, Lord? Copy-paste na lang, please. direct copy. So, in-expect nyo ba yun? Ganun, yun yung love story na hinihingi mo, di ba? Yeah. Parang, Yeah, pero like, expected ko naman na ikakasal talaga sila. Kasi like, they've been together for 3 years na and then he was trying to propose. but, never, no? Yeah. Hindi mo rin masabi kasi, di ba? Pero kawawa din naman si ano though. Like, first and foremost, congrats kay Mikey and kay Yeah, Pat congrats! I think kinasal na sila kasi see you later sa altar eh. Yeah. Yeah. Sabi niya. And naawa lang ako kay Mikey kasi imagine yung nag-break yung engagement. 'Di ba? Tapos on the planning stages na. Yeah. So, kung kayo yung ganon, sa tingin nyo, gaano katagal kayo makakabalik ulit? Like, to the normal Sa you? dating game. Like, Depende not just even siguro. that. Yung ano lang, even yung normal na Life? ikaw. Yeah. How Like, long? Ano kaya, depende sa reason. Yeah. Yeah. Kasi it would have been a very compelling, intense reason for someone to break off an engagement. Diba? That's Yeah. true. Yeah. But I guess the effect remains the same. Maybe minimum 6 months. Kasi siya, he was, like, parang nilubog niya yung sarili niya sa work and all of that stuff. Tapos ang tagal niyang hindi kinausap yung tropa niya. Like, parang, it's been like, parang, nag-ano siya, talagang quiet. Tapos lagi Yeah. niyang dinedecline yung mga aya and everything. Ikaw, Bella, kung ganun, let's say, engaged na kayo and it's been, di niya sinabi kung ilang years sila before Yeah. sila na-engage. Makakapag-Mexico na sa wakas. Mexico, Pampanga. Hindi. Mexico talaga. Yung Mexico cartel. mamahalin. Yeah. I don't know. It would take me a long time. I think. Kasi alam mo, pagka engaged na kayo, honestly, kahit mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, you would think of the person as someone you would grow old with. Already. You know? Yeah. Yes. Kasi, and especially, nagplan na kayo ng everything. And hindi lang yun eh. Sometimes, you'll feel ashamed ba? Yeah. Sa nangyari sa inyo. Sa nangyari sa inyo. Lalo na if people are looking forward to it. Kahit pa sabihin mong, oh, you don't have to care what people think about you guys. Pero kasi, iisipin mo yun eh. So, it would really take a long time. Mhm. I wouldn't say a year. I don't think so. Yun ngang crush ko lang, na hindi naman naging kami. 3 years kong pinag-move onan. Lalo pa yung engaged kayo. Yung no? pang-engage. Yeah. So, alam mo, it would take a very, very long time for me. Yeah. Like ano like katulad ni Mikey, iaano mo rin yung sarili mo sa pag-work, ika-cut off mo yung mga like tahimik. na- Bakasyon. Hindi sa work. Spa. Sa bakasyon, yes. spa. Spa. Sa spa, yes. Oo. Self-love. Yung EI. Carpal tunnel. Ay, carpal tunnel. Ewan ko, ganun daw yun eh. Yeah, magbabakasyon ako, hindi ako mag-work. Pero mga ilang buwan mong iiyakan yun. I don't know. I like grieving quietly. You know, I don't like Hindi na silent quitting. yes, I don't like Quiet grieving. I don't like having friends with me and everything. I think for some people they would want someone there. Nakaka-help din naman yung Yeah. friends. Yeah. But for me, I would like to grieve quietly without the pressure of anyone. You know, without the pressure of oh, labas ka, no, I want to stay here. Preferably sa Mexico.
Alam mo ba yung atake ng Sex and the City, si Carrie? Oh, yeah. Yung naaarawan lang siya ng pakonti-konti pero palabas sa beach. Yeah. Yung mga gusto kong mga atake. Yeah. O ikaw, Baneng, paano ang isang Baneng ko? I was gonna say, like, syempre nakakaya pagka nag-break off yung engagement talaga. Kasi, Yeah. like, sinabi mo na sa buong pamilya mo yun. Sinabi mo, like, obviously, Lahat, like, you posted obviously, it na. Pero, like, kasi parang iisipin mo na lang at the end na parang, baka tinanggal yun sa buhay mo kasi baka hindi talaga para kayo sa isa't isa. Tama. 'Di ba? Kung hindi nangyari yung sakit na yon, hindi mo mararamdaman to yung sobrang kasarap na Sarap? next or sobrang sayang next story ng buhay mo, Yes. 'di ba? Love that. 'Di ba? True. Galing yan from someone na ma-engage soon. Yes! Excited na ako. Talaga. Yun. Kailan kayo? Mag-confess ka na kasi baka masakali may sumagot. Oh, man. Ano yung confess ko? Yung mag-confess ka ng gusto mong love story. Baka, Basta alam ko lang Pag-usapin mo sila. may nakalaan si God para sa akin. I just have to be patient. Yes, I love kahit that. 45 ka na. Kahit 45 ka na. Oh. Kahit ano, wala namang timeline eh, 'di ba? Yeah. True. Baka hindi pa talaga ako ready, baka hindi pa ako kompleto. 'Di ba? I like that. Diba? Tama. Yeah. Tama mong mamadaliin ng bagalan mo lang. Enjoyin mo, di ba? Okay, punta tayo sa takeaway. First and foremost, congrats sa newlyweds. I really do think kinasal na sila. And gusto ko sabihin na maghanap kayo ng tropang katulad ni Vince. Yun ang kailangan nyo kung wala pa kayong significant other. I feel like napakalaking tulong. At ito, gamitin niyo yung punchline ni Vince na wife out of 10. Kung babae yung nililigawan nyo, kasi di ko lang alam paano kung kayo yung babae, kung mapapunchline kayo sa lalaki. Kasha. Charot. And shoot your shot kasi never know. Si Mikey under pressure yun ang sinabi niya. And then lumabas lang yung banter and nagustuhan naman ni Pat. So hopefully sa mga pagsasabihan nyo, sabihin nila ang cute ng response nyo, hindi creepy. Baka sabihin nila creepy. And lastly, mag-confess kayo dito, malay nyo may sumagot. Kasi hindi lang puro kabastusan na ginagawa namin, matchmakers din kami. Kasi tila nyo, may nagkatuluyan dahil lang sa isang confession. So, yun lang. Kayo. Ako, kung meron kayong wingman sa buhay nyo, huwag kayong mapikon. Like, pag niloloko kayo. Kasi, you're not sure, malay nyo. True. Sa kakapush nila, yun na pala yun. Kasi ang daming tao na naging mag-jowa, maging mag-asawa dahil may mga nag-push. Yan talaga, important talaga yan sa samahan. May Yung naghihilang. magpupush sa'yo. Yeah! Sa yihin at True. ito, maniwala kayo, may naghihi sa amin nung nagpakasyon kami sa Palawan. Pagbalik dito, may asawa na. May anak pa. May anak pa. Oh, Diba? diba? One big happy family. Yeah. Oh. So, yun lang sa akin. Love your wingman. Ako naman, if you're going through a heartbreak right now, like, Kasal nga, heartbreak naman. wait, no, like, wala pa nga. Tapos na ba? If you're going through heartbreak right now, it's like, lalagpasan mo din yan. And then, like, magkakaroon ka, like, there is someone for you. Baka talagang tinatanggal lang yung mga taong yun para sa buhay mo, para, like, to meet new people na nakalaan para sa'yo. So, Amen. yes. Love ko yung takeaway ni Baneng. I think sobrang important to highlight that. Kasi ang daling i-overlook ng part na yon kapag happy ending na, di ba? Pero we're overlooking the part na na-engage siya before and nasaktan siya. Ay, shit. Oo, Diba? tama. Yeah. But, I don't know, like for me, I think, adding to Baneng's point too, is you also miss 100% of the shots you don't take. Yeah, Kasi so diba, shoot your like if halimbawang hindi siya sumama, diba? Or like Yeah. or like nung niloko siya, bigla siyang ay ayoko, parang hindi ko feel, ayoko ng ganito. Then wala kang, hindi ka engaged ngayon. So, True. you know, just go with the flow. Sometimes it helps, and yeah, you'll be okay if you're going through something hard. And yeah, thank your friends. Yeah. Coming from a Patricia. So, makinig kayo from a Patricia. Malay nyo siya yan. Malay nyo, engaged na pala ako sa Philippines. Sa LU. Sa LU. Oh. Any last words, ladies? Wala yun lang. No more last words. Okay. Thank you guys for tuning in dito sa napakagandang story. Tamang-tama for February. So, it's your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. It's your girl, Pat. It's your girl, Vanessa. Peace. Bye! That's so cute. See, maganda naman yung confession